ang pamumuno sa pambansang pulisya ng may integridad at malinaw na direksyon. Hinimok din ng kasalukuyang hepe ng PNP ang buong pulisya na ibigay kay General Torre ang parehong suporta at kooperasyon na ipinagkaloob sa kanya. DWIZ News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si John Ruiz Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. DWIZ. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Mula sa himpilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Narito ang tuloy-tuloy na balitaan at serbisyo publiko mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Ang programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ang Pulis at Your Service. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw po ulit ng Sabado, Mayo 31 ng kasalukuyang taon. Sa pangalan pa rin ng pamunuan ng Pambansang Pulisya, sa ating Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, Sir, sa ating Director for Police Community Affairs and Development Group, walang iba, si Police Brigadier General Marvin Josaro, Sir. At syempre, wag po natin kalimutan ang Director ng Police Community Relations, DPCR, na si Police Major General Roderick Augustus Alba. Ako po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel Rodel Tromata, mula pa rin po sa Police Community Affairs and Development Group. Ako naman po, si Police Lieutenant Lancer Briggs Velasco Linsangan, at ito po ang bagong edisyon ng programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ito ang Police at Your Service. Police at Your Service. Magsama-sama po ulit tayo sa isang oras na talakayan, balitaan, serbisyo publiko mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Pa rin sa nag-iisang himpilan, may todong lokas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tayo din po ay napapanood ngayon po sa ating official Facebook at YouTube account ng DWIZ. Ganoon din po sa ating Philippine National Police, PIGA at G Takapag-Ugnay at Police News Network Facebook pages. Kasama din po natin ang ating mga kaagapay na technical and production staff po na sina Technical Engineers Aldrin Cruz, Giljon Reyes, Ken Sale, sa ating po mga writers na si Riz Calata po, sa ating communication assistant na si June Tadya po. Maraming salamat sa ating technical staff. Para naman po sa komento o serbisyo na maaari naming maibigay, tumawag lamang sa aming hotline sa 8470-175055. o sa 7746-1090 o tumawag at mag-text sa 0908-136-6060. At maaari nyo rin kaming masubaybayan via live streaming sa DWIZ. I-type nyo lang ang www.dwiz882.com. Samantala, makikibalita naman po tayo sa Pag-asa DOST para naman po sa ating weather update sa susunod na 24 oras. Nasa kabilang linya na po ang ating correspondence po mula sa Visayas, Luzon at Mindanao po. Wala pa po. Standby po lang muna tayo sa ating weather update. Pumunta muna ho tayo ng mga live reports sa ating masisipag na PKG correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. CIDG Chief
Police Major General Nicolas Torre III itinalaga bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ang report po ay mula kay Patrolwoman Bel Brosas. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Police Major General Nicolas Torre III bilang susunod na hepe ng Philippine National Police ayon sa opisyal na anunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang press briefing sa Malacanang. Si Police Major General Torre mula sa Philippine National Police Academy Tagapaglunsad Class of 1993 ay kasalukuyang namumuno sa Criminal Investigation and Detection Group, ang pangunahing unit ng PNP na nakatutok sa pagsugpo ng malalaking krimen at sindikato sa buong bansa. Papalitan niya si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nakatakdang magretiro sa Hunyo 7, 2025. Gaganapin ang change of command ceremony at retirement honors para kay Police General Marbil sa darating na Lunes. Sa isang maikling pahayag, nagpasalamat si Police General Marbil kay Pangulong Marcos at sa sambayanang Pilipino para sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya bilang ika-30 hepe ng pambansang pulisya. Pinihikayat din niya ang buong organisasyon na suportahan ng bagong lider ng Philippine National Police. Aniya, si Police Major General Torre ay isang masipag, subok na at may matatag na prinsipyong opisyal. Buo ang kanyang tiwala na kanyang ipagpapatuloy ang pamumuno sa PNP ng may integridad at malinaw na direksyon. Ipinahayag din niya ang kumpiyansa na ipagpapatuloy ni Police Major General Torre ang mga inisyatibo ng PNP lalo na sa kampanya kontra krimen na aniya ay nagdudulot ng kapansin-pansing pagbabago sa kapayapaan at kaayusan sa bansa. Bilang isang veteranong opisyal, si Police Major General Torre ay kilala sa kanyang advokasya para sa internal na reforma, matibay na pakikipag-ugnayan sa komunidad at husay sa larangan ng investigasyon. Inaasahan na ang kanyang pamumuno ay magpapatatag sa mga reforma ng PNP alinsunod sa bagong Pilipinas Governance Agenda ng kasalukuyang administrasyon. Sa pagsisimula ng transisyon ng pamumuno, binigyang diin ni Police General Marbil ang kahalagahan ng pagkakaisa at profesionalismo upang mapanatili ang momentum ng institusyon sa pagbibigay ng serbisyo sa bayan. Ako po si Patrolman Bel Brosas, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Inuunahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kasama ang advisor ng PNP OLC Foundation Incorporated na si Mrs. Mary Rose Marbil ang movie review ng pelikulang Beyond the Call of Duty sa PNP Training Service Auditorium sa Campo Crame. Iyan ang balitang ati di Patrolwoman Faye Octaviano. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kasama ang advisor ng PNP OLC-FI, si Mrs. Mary Rose Marbil, ang movie preview ng Beyond the Call of Duty dito sa PNPTS Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Ang pelikula na isinulat at idinirekta ni Jose J.R. Olinares ng Pinoy Flix ay isang pagbibigay-pugay sa mga sakripisyo, dedikasyon at tibay ng loob ng mga tunay na bayani sa likod ng uniforme sa pamamagitan ng makatotohanang paglalarawan ng buhay ng alagad ng batas. Layon nitong pukawin ang damdamin at pag-unawa ng publiko. Dinaluhan ang okasyon ng Command Group ng PNP kabilang sina Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang Deputy Chief PNP for Administration, Police Lieutenant General Robert Rodriguez, Deputy Chief PNP for Operations, at Police Lieutenant General Edgar Alan Ucubo, Chief of the Directorial Staff. Nakiisa rin sina Police Major General Roderick Agustus Alba, Director for Police Community Relations, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Director ng Police Community Affairs and Development Group. Mga direktor mula sa iba't ibang regional at national support units ng PNP.
at mga miyembro ng PNP OLC Foundation Incorporated sa pamumuno ni President Lailani Alba. Kasama rin sa nasabing aktibidad ang mga pangunahing artista ng pelikula tulad nina Maxine Trinidad at Martin Del Rosario. Matapos ang screening, ilang cast members at manonood ang nagpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa pelikula. Nagbigay rin ng sari-saring emosyon ang mga manonood matapos mapanood ang pelikula. Patunay na tumalab sa puso ng publiko ang mensahe ng Beyond the Call of Duty na buksan ang isipan ng publiko sa tunay na buhay ng mga lingkod bayan at itaas ang kamalayan at respeto para sa kanilang profesyon. Bahagi rin ng proyektong ito ang advokasya para sa kapakanan ng mga miyembro ng PNP at kanilang pamilya. Ayon kay Mrs. Mary Rose Marbil, advisor ng PNP OLC Foundation Incorporated, ang lahat ng makukuha ng pelikula ay ilalaan sa Love Virus Program ng Naturang Foundation. Buong puso namang sinusuportahan ni Police General Romel Francisco Marbil, Chief of the Philippine National Police, ang pelikula at hinihikayat ang publiko na panoorin ito upang mas maunawaan ang tunay na buhay ng mga pulis at pahalagahan ang kanilang sakripisyo. Mapapanood ang Beyond the Call of Duty sa mga sinihan sa buong bansa simula Hunyo 4 taong kasalukuyan. Isa itong kwento ng tapang, sakripisyo at pag-asa. Isang pelikulang inilaan hindi lamang upang magkwento, kundi upang magbukas ng damdamin at tumulong sa pagbabago. Ako po si Patrolwoman Femari Octaviano, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. PNP nagsagawa po ng Legal Aid Forum para po sa kapakanan ng mga kapulisan. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Matagumpay na isinagawa ng Philippine National Police sa pamamagitan ng PNP OLC Foundation Incorporated, katuwang ang Public Safety Mutual Benefit Foundation Incorporated, ang Legal Aid Forum na pinagmatang para sa iyo kabalikat, Legal Aid for PNP Personnel sa Camp Crame. Layunin ng inisyatibong ito na patatagin ang pangako ng PNP sa pagtataguyod ng legal na karapatan at kapakanan ng kanilang mga tauhan, lalo na sa harap ng mga hamong legal na maaaring harapin ng mga ito sa kanilang serbisyo. Sa pagbubukas ng programa, ipinahayag ni Mrs. Mary Rose Marbil, advisor ng PNP OLC Foundation Incorporated, ang kanyang buong suporta sa mga tauhan ng PNP. Ayon sa kanya, ang pagkalinga, pagkakaisa at napapanahong tulong legal ay mahalagang sangkap sa pagbibigay ng suporta sa mga naglilingkod sa hanay ng kapulisan. Nagbigay rin ng makabuluhang mensahe si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kung saan binigyang diin din niya ang programang ito ay konkretong pagpapakita ng malasakit ng PNP sa kanilang mga tauhan, lalo na sa panahon ng legal na pangailangan. Hinihikayat niya ang lahat ng kasapi ng PNP na aktibong makilahok sa talakayan, matutong unawain ang kanilang mga karapatan at tungkulin at maging handa sa pagharap sa mga isyong legal. Sinundan ito ng Legal Forum na pinangunahan ng isang tagapagsalita mula sa PNP Legal Service. Tinalakay dito ang mga usaping legal na may kinalaman sa profesional at personal na buhay ng mga miyembro ng PNP, kabilang ang pagpapalakas ng etikal na pamantayan at pagbibigay ng praktikal na kaalaman sa pagharap sa iba't ibang legal na hamon. Bilang dagdag na suporta, nawahagi rin ang PSM-BFI ng legal at travel assistance grant sa piling mga tauhan ng PNP, isang patunay na malasakit sa mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at kaayusan sa bansa.
Ang Para Sa Iyo Kabalikat ay isang makabuluhang hakbang tungo sa isang mas matatag, maalam at maipagtatanggol na puwersa ng kapulisan na tunay na katuwang sa paghahatid ng serbisyo publiko. Ako po si Patrolman Adrian Dayao, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sugat ang pulis ng Parañaque binigyang parangal ni Chief PNP. Alamin ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Dahil sa ipinakitang katapangan ng sugatang pulis na si Police Staff Sergeant Carlo Navarro mula sa Parañaque City Police Station, siya ay ginawaran ng natatanging parangal mula kay Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil na personal na iginawad sa kanya sa BF Homes Substation ng Parañaque CPS. Bilang pagkilala, pinangunahan ni Chief PNP kasama ang Regional Director ng NCRPO at iba pang mga opisyal ang isang seremonya kung saan ginawaran si Staff Sergeant Navarro ng medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan dahil sa kanyang ipinamalas na tapang sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Bukod sa parangal, nakatanggap rin siya ng cash incentives mula sa NCRPO at cash benefits naman mula sa PSM-BFI. Naging sentro siya ng balita matapos ang kanyang mabilis na pagresponde sa insidente kamakailan sa San Antonio Valley 8, Parañaque City, kung saan nagtamo siya ng mga sugat sa dibdib at ulo matapos mataga ng isang nag-aamok na lalaki gamit ang isang butcher's knife. Sa kabila ng panganib, naawat at nadakip ng mga pulis ang suspect. Ang sakripisyo ng Police Staff Sergeant Navarro ay isang paalala ng dedikasyon at katapangan ng lahat ng kapulisan na handang ialay ang kanilang buhay para sa kapakanan ng bayan. Siya ay tumugon sa tawag ng tungkulin ng buong tapang, kahit na may panganib na nagbabanta sa kanyang buhay. Taos-puso naman ang pagkilala sa kanyang ginawang kabayanihan. Binigyan diin din ni Chief PNP ang pagtitiis at paglilingkod ng mga kapulisan na nagpapakita ng tunay na diwa ng bayanihan at ang kahulugan ng pagiging isang lingkod bayan, isang halimbawa ng kabayanihan na dapat tularan at ipagmalaki. Ako po si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 4.7 milyong halaga ng smuggle na sigarilyo nasabat sa Midsayap, Cotabato. Suspect arestado. Nakikibalita dyan si Patrolwoman Ara Cassandra Concon. Nasabat ng mga operatiba ng kapulisan ang nasa 4.7 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang anti-smuggling operation sa barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato na nagresulta rin sa pagka-aresto ng isang suspect nito lamang umaga. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Ron, 41 anyos, may asawa, driver, presidente ng barangay Kalingangan, Misamis Oriental. Ayon sa ulat, dakong alas 7:30 ng umaga nagsagawa ng saturation drive ang pinagsanib na pwersa ng RID-12 Tracker Team Echo, Midsayap Municipal Police Station laban sa kargamento ng smuggled na sigarilyo sa nabanggit na lugar. Nahuli si Ron habang minamaneho ang isang truck aluminum wing van na may lamang 120 na kahon ng sigarilyong Walton, kung saan ang bawat kahon ay naglalaman ng 50 rings. Ang kabuuang halaga ng nasabat na kontrabando ay may tinatayang halaga na 4,714,800. Ang nasamsam na sigarilyo at sasakyan ay agad na itinurnover sa Bureau of Customs para sa wastong disposisyon. Ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA 10863 o Customer Organization and Tariff Act at RA 10643 o Graphic Health Warning Law. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 12 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Arnold P. Argente, Regional Director, laban sa smuggling ng mga produktong nakakapinsala sa kalusugan at ekonomiya. Maaring pinapaalahanan ang publiko na huwag makisangkot sa iligal na pagbebenta at distribusyon ng mga produktong walang kaukulang dokumento at babala sa kalusugan. Ang PNP ay ninindigan para sa isang bagong Pilipinas na ligtas, malinis at disiplinado. Ako po si Patrolwoman Ara Cassandra Concon, nag-uula para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Samantala, makikibalita naman po muna tayo muli sa ating Pag-asa DOST para naman sa ating weather update sa susunod na 24 oras. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, si Kuya Daniel James Villamil. Magandang gabi po, sir. Yes po, good evening po sa ating mga taga-subaybay dito sa DWIZ. Patuloy nga ang pag-iral ng southwest monsoon o yung mas kilala natin bilang hanging habagat dito sa Luzon. Kaya saan pa rin natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan buong araw dito sa area ng Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Batanes at sa Cagayan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially dito sa areas ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa dahil inasan pa rin natin na tuloy-tuloy yung pag-ulan na ating mararanasan. Samantala dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makapatuloy rin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dulot ng habagat. Sa bahagi naman ng Visayas at sa Mindanao ay maaliwala sa panahon ang inaasahan bukas. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman natin karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil nag-uulat. Maraming salamat. Magbabalik po tayo sa ating balitaan dito sa Police at Your Service pagkatapos po ng ilang paalala. Police at your service. Police at your service. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Patuloy na binabago ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang buhay ng milyon-milyong Pilipino. Simula nang ipatupad ito, mahigit 4.4 milyong pamilya na ang natulungan sa edukasyon, kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, noong 2024 lamang ay mahigit 100 billion pesos ang nailaan sa cash grants para sa mga benepisyaryo. Dahil dito, marami sa mga kabataan sa programang ito ay patuloy na pumapasok sa eskwela at bumaba rin ang malnutrisyon sa mga batang edad 5 pababa. Sa kabila ng hamon ng kahirapan, ang 4Ps ay patuloy na nagbibigay ng oportunidad upang magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ang bawat pamilyang Pilipino. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari, dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Kung hindi umaandar o nag-i-spin ng dryer kahit na may ugong naman sa makina nito, subukan mo muna itong gawin bago ka bumili ng bago. Una, iyan... Tama! DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Abala pa rin si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil sa kabila ng kanyang nalalabing araw bilang ika-30 hepe ng pambansang pulisya. Kasunod ito ng kanyang ginawang personal na pagpapasinaya sa newly renovated PNP Museum, Women and Children Protection Center at ng PNP Headquarters Lobby sa Campo Crame. Ayon kay Marbil, lubos ang kanyang pasasalamat sa higit 30 taong serbisyo bilang pulis hanggang sa maitalaga bilang PNP Chief. Sinabi ng general na wala siyang iiwang legasiya, bagkus naniniwala siyang ipagpapatuloy lamang ng mga susunod na hepe ang kanyang nasimulan, gayon din ang mga programa na kanyang minana sa mga nagdaang hepe ng pambansang pulisya.
DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si John Reese Galata. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ. Police at your service. Police at your service. Nagbabalik po muli ang inyong Police at your service. Ngayong araw po sa ating programa, tatalakayin natin ang isang mahalagang aspekto ng Philippine National Police na madalas na hindi nabibigyang pansin. Ngunit may malaking papel sa pagpapanatili ng kaayusan, katarungan at integridad sa hanay ng ating kapulisan, ang PNP Legal Service. At para bigyang linaw ang kanilang mandato, tungkulin at serbisyo, kasama natin ngayong gabi ang isa sa mga legal officers sa legal service ng PNP. Walang iba, si Police Captain John Rick o JR Bilen. Magandang gabi sa iyo, JR. Magandang gabi po, Sir Rodel. Batiin natin yung mga kababayan natin na masugid taga-subaybay ng ating programa. At syempre, huwag mo kakalimutang batiin yung pamunuan ng legal service. Unang-una po, binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig po natin ngayong gabi. At ganun din po ang pamunuan ng PNP Legal Service, ang aming Director, Police Brigadier General Aris M. Pestaño, at ang aming Chief ng Legal Assistance Division, Police Colonel Melanie Barrera Basañez. Para sa kalaman nating lahat, mga kababayan, yung mga nanonood ngayon sa live streaming, batang-batang abogado po ang ating special guest tonight. Siyempre, tawagin na natin siyang JR para hindi masyadong formal. Okay lang ba, attorney? Yes, sir. Okay lang po. Para sa kalaman ng ating mamamayan, kailangan nating maintindihan ano ba yung PNP Legal Service. Sa simpleng pagpapaliwanag lamang, iparating natin sa mga nakikinig ngayon na kung ano ba yung inyong tungkulin o mandato na maintindihan ng ating taong bayan. At lalo-lalo po yung mga tropa po natin, yung miyembro po ng kapulisan. Makinig po tayong mabuti kay attorney JR. Sige, go ahead. Unang-una po, ang PNP Legal Service ay isang unit po sa PNP. Okay. Ito po ay nagsisilbing legal arm po ng PNP. Ano ibig sabihin ng legal arm? Kumbaga, sa lahat ng mga legal aspect, kami po ang may sakop po doon. Ibig sabihin kayo yung nag-extend na support or assistance. Okay. Yes, sir. So, ang aming pong mandato po ay, kami po ay may dalawang functions po, no? Dalawang pangunahing tungkulin. Una po ay ang legal representation at legal education po, sir. Ibig sabihin ng legal representation, you are attending in a court hearing or any legal proceedings in behalf of the PNP personnel who are facing criminal or administrative or civil cases po, no? Okay. So, in legal education po or legal representation, we assist po, no, our PNP personnel PNP officers who are facing criminal, administrative, or civil cases, but it must be in relation to in the performance of their duty. Ibig sabihin, hindi siya personal issues or any complaint filed against us not related to PNP. Yes, sir. It must arise from the discharge of their performance. In Tagalog. Dapat po ay may kinalaman po, no, sa pagpapatupad po ng tungkulin po ng ating mga pulis. Ayun, okay. Bricks, may tanong ka ba, Bricks, kay attorney? May question lang ako, sir. First, is, di ba yung legal service is, tayo, sir, di ba, under siya ng PNP? Yes, Bricks. Paano siya ngayon makakatulong po, Sir JR, sa pagpapatupad ng batas and pag-maintain ng peace and order po sa ating bansa, sir? Ang PNP Legal Service po ay mayroon pong mandato or tungkulin na pag-educate po, no, sa ating po mga kapulisan. So, ito po ay under ng legal education po, no? Okay. Kung saan po nagsasagawa po kami ng mga legal seminars, legal workshops sa atin pong mga kapulisan upang masiguro po natin na ang lahat, bawat galaw o bawat kilos ng tuwing sa operation ay naayon po lahat sa batas at wala pong nalalabag na anumang karapatang pantao
at mga ayun po. Okay, may nagtanong dito sa live chat natin. Sabi niya si Mr. Russell Cruz Hagodilla from South Korea. Sabi niya, sir, ano-ano daw yung mga legal na tulong na ibinibigay ng PNP Legal Service? Makinig po mabuti yung mga miyembro po ng kapulisan sa ating mga kapulisan. Ano-ano ba yung mga possible or expected o anticipated servisyo na may bibigay natin sa kanila? So kapag po kunwari ay meron pong hinaharap na kaso po ang ating pong kapulisan, kami po ay nag-extend po ng tulong gaya po ng legal assistance, legal advice. Sa legal assistance po, kami po ang tumatayong abogado po ng mga kapulisan kung saan kami po yung nagda-draft ng mga pleadings like counter affidavits, position paper, rejoinder affidavit, or any motion po or appeal, sa appeal din po. So, ganoon din po, nagbibigay din po kami ng legal advice po sa ating mga kapulisan kung sakali po na kailangan po nila po may katanungan po sila about sa kanilang kaso or about sa batas. Ganoon din po. Paano, halimbawa, sinasabi nyo na ba dun sa mga miyembro nating kapulisan na tagilid na yung kaso mo? May ganun ba tayong mga pagkakataon na syempre may pagkakataon na may na-involve tayo sa isang operation, humihingi ng legal advice sa inyo, sa inyong mga abogado, sa mga abogado nating pulis. May pagkakataon ba na sinasabi ninyo sa kanila na, Bok, sir, tingin ko tong kaso na to may maliit ang laban mo o medyo tagilid ang laban mo sa korte? Pag mga ganun pong mga situation po, syempre, ayaw naman din natin na parang real talk na lang. Opo, wala ng pag-asa po yung pulis, syempre. At tutulungan pa rin po namin hanggat maaari po na maibigay natin ang buong suporta at tulong. Lalo-lalo kung ito ay in the performance of official duty. Yes, sir. Pero para din sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, may pagkakataon kasi na sa sobrang tensyon, bilis ng pangyayari, may sa katuparan ng isang law enforcement, may mga pagkakataon na yung mga ibang pulis natin ay lumalampas doon sa police operational procedures natin. Yes, sir. May tanong ulit dito, si Kuya Mads Bengwa. Sabi niya sa akin, may seminar ba kayo, programa? Siyempre, pag abogado ka, di ba? Alam ko yan, may mga kilala kong abogado. Sabi nila to become updated sa mga recent laws, jurisprudence, Supreme Court decision. Siyempre, taon-taon may mga nalilegislate na isa sa katuparan naging batas. May mga seminar ba or orientation or whatsoever na inyong pinupush through, inakandak para ma-refresh yung mga tao natin, personal natin. Not only yung mga personal natin dyan sa legal service, especially yung mga police natin na involved palagi sa pag-implement ng law enforcement. Yes, sir. Ang kaugnayan po niyan, meron po kami sinasagawa mga legal seminars at legal workshops po, no? Okay. Sa bawat region po, since may mga lawyer naman po tayo, every region and every provinces, nagsasagawa rin po sila ng mga legal seminars, legal workshops upang sa ganun ma-update po yung atin po mga kapulisan ukol sa mga bagong batas at ang tamang pagpapatupad po ng batas. Upang sa ganun, hindi po tayo mahuli po, Hindi po tayo mahuli po. Siyempre, pag gumagawa kayo, di ba, ng pleadings, ba tawag natin doon? Yes po, sir. O yung mga manifesto ninyo or the same time, pagka meron kayong appeal, and yet yung appeal na ginawa ninyo, obsolete na yung mga citation yun ng mga batas. Sir. So, may overturn lang yun ng decision ng isang specific court. Yes, sir. Briggs, may tanong ka ba, Briggs? May tanong ako, sir. Briggs, bago tayo magtanong, may bala ka bang maging abogado balang araw? Katulad ng batang-batang abogado si Atty. J. Yes, sir. Gusto ko rin mag-abogado, sir. Sir, may tanong ako, sir. Kapag kunyari, di ba yung mga police ba, kasi nagpe-perform tayo ng mga duties natin hindi may iwasan dyan yung iba nadadamay sa kaso ba? Paano natutulungan ng legal service yung mga police na naharap sa ganong case, especially yung mga nasa admin case, pati yung nasa criminal cases, sir? So, pag kunyari, may kinakaharap na kaso po na administratibo or criminal ang atin pong mga kapulisan, maaari po silang pumunta po o manghingi ng tulong po sa PNP Legal Service. Yes po, sir. Opo. Upang sa ganun po ay mabigyan po sila ng karampatang tulong po, Kumbaga, sir, is open door naman pala po ang legal service po pag mga ganyang may kaso po ating mga kapulisan po. So, ano yan? Halimbawa, may na-file na kaso sa isang police natin. Meron ba tayong sinusunod na guidelines or procedure
para may parating yung concern niya, o para siyang open area lang, open nga counter na pwedeng pumunta doon 24/7, o meron pa tayong request memorandum o sa SW for that purpose? Meron po tayong PNPMC number 2024-013 kung saan nandun po yung guidelines po, no, ng tama pong pagbibigay ng legal po, no, sa mga kapulisan. Okay. Kung saan po pag pumunta po yung ating kapulisan po sa PNP Legal Service na malapit po sa kanila sa office po, pwede po, may mga requirements din kasi po sir na kailangan din requirements bago may produce po ng mga concerned personnel natin po, aplikante po. Okay. Mahirap naman yun, Bricks, makasuhan tayo. Maganda sana hindi na kami magpunta dyan. Pwede kami invited speaker pero wala kaming concern. Para din sa may educate natin yung tao, Bricks, tsaka attorney. Ano yung pinagkaiba ng administrative cases sa criminal cases? Kasi nabanggit natin kanina, naharap sa kasong administratibo o kriminal related po sa kanilang trabaho bilang police. Pag administrative case po kasi, sabihin may mga violation po ng rules and regulations po, no? Ng PNP po. So, or any agency po. So dito po ang kadalasan parusa po dito ay dismissal or suspension po, no? Or demotion. Dismissal, demotion. Opo, ganun sir. So paano pag halimbawa ang rank katulad ng rank ni Lieutenant Colonel Bricks Linsangan, na-demote siya, ano magiging rank niya? Nga sir, no? PEMS. PEMS na siya. PEMS na ako. Batang PEMS. Batang PEMS. Okay. Batang chikler. Parang ano lang din. Okay, demotion, dismissal from the service. Opo, sir. Halimbawa na dismiss sa serbisyo, nag-apila siya. Yes, sir. For restating. Sa inyo pa rin yung proseso o sa inyo pa rin lalapit kahit wala na sa serbisyo? Pag kunyari sir, pwede naman sir na kung pwede pong lumapit. Kung may may tawag tayo dun Basta may kinalaman. Meron na sabihin natin na meron siyang grounds for appeal na that will materialize, will prosper. Yes, pwede siya lumapit sa legal service. Basta po in relation to the performance of his duty po, no, kung ba't din siya natanggal. Ganun sir. Okay. So dito naman sa next question ko, kasama ba sa trabaho natin ninyo pala, hindi kami. Kasi dati ako na-assign sa police Plans Programs Division ng DPCR, and then katabing opisya na namin yung Community Affairs Development Division. May mga accredited NGOs kami. In all engagement and seminars or any activities or command activities na involve ang ating accredited non-government organization, they always come up with the agreement. Yung Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement, and Memorandum of Cooperation. Kasama din ba kayo doon sa pagbibigay ng advice or as one of our unit na magbibigay ng inputs to come up with a very strong, effective, and na yung walang liability o pagkukulang na overlook namin sa dokumento? Yes sir, katunayan po, meron din pong division po ang legal service po, no? Kung saan ilan ba division nyo dyan? May sir 5 o 6? Legal Assistance Division sir, tapos LRED or Legal Research Evaluation Division, tapos po Civil Cases Division. Yun yung pangunahing tatlo po na division po namin. Okay, yung tatlo na yun sa yung division na para doon sa Memorandum of Agreement, Memorandum of Understanding, and Memorandum of Cooperation. Doon po sa LRED pumapasok sir, no? Legal Research Evaluation Division, kung saan sinusuri po muna yung pong memorandum po na yun, or any contracts po, no, before the PNP may enter into it po, no, para masigurado na lahat po ay naayon po sa batas at wala pong at hindi may agrabyado po, no, yung PNP po. So yun yung agrabyado kasi sometimes yung binibigay na agreement is favorable and disadvantageous naman sa atin. Yes, sir. Saka later on kasi minsan ang alam ko ang Memorandum of Understanding and Agreement 5 years o 3 to 5 years ba yan ang renewal nakalagay sa provisions yan, di ba? Yun sir, it depends din po, no, sa agreement ninyo, pagkakasundo po. Okay, Bricks, may tanong pa tayo? Sir, di ba kasi siyempre mga pulis tayo, di ba? Di maiwasan na makasuhan tayo eh. Paano nasisiguro naman nyo ng legal service na napapatubad natin yung due process or tamang proseso ng batas? Kasi siyempre, pulis sa pulis eh. Sasabihin ng sibilyan na ay, kabaro naman yan, papaboran niya ng di ba? Lalo kung pulis yung kino-complaint,
And especially kung mga senior officers ang involved sa krimen, paano kaya maano ng legal service ma-ensure yung due process alam mo yung statwa ng techo ba tawag natin dun sa justice yung naka-blindfold, may timbangan ng katarungan, ibig sabihin walang pinapanigan, walang kinikilig, patas sa pagpapatupad ng batas. Pasok tayo sa word na due process. Paano daw nakakasiguro ang taong bayan, kasi pulis ka din. Yes, sir. Tapos yung i-handle mong reklamo o complaint ay about police. So paano tayo nakakasiguro sa due process? So, siyempre, ang due process, it means the right to be heard po, no? Right to be heard. Opo. So, constitutional right natin yan. So, kailangan mo lang mapakinggan muna yung panig natin, pag ganun po due process. Upang sa ganun, maging patas po ang lahat. Okay. So, ayun po, para masigurado rin po natin na maging patas po ay ina-evaluate din po ng mga lawyers po natin sa region or kaya kung saan po sila naka-assign yung complaint po kung ito ba ay talagang service related din po or kasi baka minsan pag hindi service related hindi nyo i-accept, hindi nyo pa-process. Okay. Sir. So doon pa lang ina-evaluate na rin po kumbaga nasa sala na po na kung dapat man tulungan o hindi yung pulis na yun pero pwede nyo siyang bigyan ng legal advice. Yes sir, pwede naman. Hindi lang natin sila tutulungan. I think, but in case na nakita natin that it's not job related, so pwede natin bigyan ng advice sa mga kapulisan natin na pag may kaso sila o may complaint, ito ang ibibigay nating advice na makakatulong para sa kanya. Yes sir. Tama naman yun. Kaya yung naman gusto kong itanong yung mga bagay na dapat tatandaan ng pulis bago mag-report sa inyo. Kung may, sinabi mo kanina, di ba, may requirements. Sabi niya, pagpunta niya doon, baka mga pumunta ka doon, kailan ba dapat ako pupunta doon? Pag meron na ba akong subpoena, meron na akong natawag na warrant of arrest, o meron na agad na i-file na complaint, to what instance na lalapit na ang mga pulis dun sa ating legal service? Kadalasan po lumalapit po yung ating mga kapulisan kapag meron na po sinatanggap na complaint po or subpoena po Kung sa ganun, malaman na agad ng legal officer or ng lawyer natin na kung about ba saan yung kaso na yun po Kasi baka minsan wala pa palang kaso. Pero pwede rin naman lumapit sila kung iniisip nila baka sir kasi baka sabihin ng isang pulis na okay, baka parang nagka-problema yung operation po namin. So, pwede na sila manghipo ng legal advice dun, sir. To what extent, halimbawa, gusto ko lang malaman nga dito. May mga operatiba tayo, mayroon tayong mga units sa PNP na prone sa mga kaso. At lalo na yung mga police station, bricks. Yes, talaga, sir. Ano naman ang role ninyo doon na matulungan natin na mapaalala, ma-remind sa kanila, maitanim sa isipan nila na hanggang dito lang ang pwede nating gampanan sa pagkakandak ng operation? Ayun sir, mayroon po tayong masasagawang mga legal seminars din po at legal. Tulad na banggit mo kanina. Opo sir. Upang sa ganun, malaman talaga nila na hanggang dito lang pala yung limitasyon ng pagpapatupad ng batas natin or yung tungkulin po hanggang dito lang. At saka yun din po sa POP manual sir So since dun naman nakapaloob po lahat ng mga sa mga operation po natin. Okay. So, kasama rin po yung PNP Legal Service sa pagre-revise po pagre-review or pagre-repaso po ng POP manual. Ito yung may mga controversial provisions of the law or sometimes na pinag-uusapan ng involvement ng isang ng PNP. Yes sir. Katulad ng isang pag-aaresto sa isang kilalang personalidad, ayoko nang banggitin ng pangalan, at yung mga instances na trending ito online at ang daming matatalinong tao na maraming legal opinion. Yes sir. So sa inyo bilang mayroong credibility at it's one of your functions, nagbibigay din pa kayo ng legal advice or legal opinion sa pamunuan ng Philippine National Police? Yes sir, ugnay po nun at bago rin kinukuha rin po yung opinion po namin. Kung ito ba ay narapat na ayon sa batas o ito ba ay valid or legal. Upang sa ganun Pero pag may subject of question sa interpretation, kasi doon nagkakatalo-talo yung mga abogado, alam ko yan Kapag ito ay walang subject of question doon sa interpretation, it is already sacred. Sacred na yun yung batas na yan. Walang interpretation. Pero pag may interpretation, dyan nagbabanggaan ngayon yung opinion at talino ng mga abogado natin. Paano natin na-resolve yung ganung bagay? Basta
At it must be in accordance with law pa rin, sir, and in favor of the PNP pa rin po. Sa inyong anay bilang mga abogado, meron kanya-kanya interpretasyon dyan. Yes, sir. Siyan base sa professor mo, sa karanasan mo, o sa mga nabasa mo na atinan mong seminar. So, pag talastasan to ng talino, kailangan maintindihan mabuti at hanggang makapag-arrive kayo. At ito napaka-importante, Bricks, time is in the essence. Alam mo naman ang technology ngayon, trending agad yan. Hanggang wala pang statement ng PNP, ang dami ng lumalabas sa balita online. So, sa inyo, merong ganon? Yes, sir. Talagang, pag may binagsak sa amin na kailangan na ganun. Talaga ibagsak, ha? May pinorward, sir, na mga legal matters, kailangan ng legal opinion, talagang gagawa agad kami, sir. O kailangan kunin natin yung number ni JR pag may mga legal matters sa ating mga trabaho. Yes, sir. Talaga, sir. Okay, mag-time check muna po tayo. Ang oras po natin ay ganap na... Kailangan tumingin muna ako sa likuran. Alas 8:47 ng gabi. Magbabalik po muli ang Police at Your Service pagkatapos po ng mga ilang paalala. Police at Your Service. Police at Your Service. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY, Do It Yourself. Sa tuwing nagbabrowse ka sa Facebook, napansin mo na siguro na nagsasuggest ito ng random pictures na mula sa iyong camera roll. Kaya narito ang paraan para ma-restrict si FB na ma-access ang iyong gallery. Step 1. Buksan ang iyong Facebook app at tumungo ka sa menu. Step 2. Pindutin mo ang Settings and Privacy na category. Step 3. Sa Preferences, hanapin ang Camera Roll Sharing Suggestions at i-turn off ang nasa options. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari, dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas ka bang pagpawisan? Myth o totoo nga bang natutunaw ang mga taba sa katawan kapag pinagpapawisan? Tara, let's prove it! Ang pawis ay lumalabas sa balat sa buong katawan. Lumalabas ang likido mula sa mga glands na ito sa oras na ma-trigger o ma-stimulate ang mga nerves. Ang pawis ay binubuo ng tubig, sodium at iba pang mga sustansya sa katawan na kinakailangang mailabas. Kaya naman ayon sa website na fitter.com, ang pagpapawis mismo ay hindi nagbaburn ng fats. Ang fat loss ay nangyayari kapag binuburn ng katawan ang nakaimbak na taba para sa enerhiya na nangyayari sa pamamagitan ng isang calorie deficit o ang pagkonsumo ng mas kaunting calorie kaysa sa kinakailangan ng katawan at habang nagaganap ito. Ang pawis ay isang byproduct lamang ng proseso ng thermoregulation ng katawan at walang direktang epekto sa pagkawala ng taba. Dagdag pa ng health match na ang pawis ay nagre-reduce ng water volume at electrolyte sa katawan na nagiging dahilan upang ma-dehydrate ang isang individual. Kung kaya't kinakailangan pa din ng 80% diet at 20% exercise. Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Police at your service. Police at your service.
Ayan po, nagbabalik po muli ang anyong programang Police at Your Service. Kasama po rin po natin si ang batang-batang abogado. Yes, sir. Police Captain John Rick or JR Bilen. Okay, may tanong pa tayo, Bricks. Bago tayo magtapos, marami pa tayong katanungan. Pagkasyahin natin yung oras. Yes, sir. Okay, sir, tanong ko lang po sa sir, is yung legal service ba, may bahagi po ba kayo kapag sa mga public information ba tungkol sa human rights pati sa mga legal processes? Oblix, meron tayo, no? Merong part doon ng PNP Legal Service, no? So, siyempre itong PNP Legal Service nagkakandak din ng mga legal seminars at nababahagi din tayo ng mga standard lecture package, SLP, kung saan may video yun, no? Video presentation ng mga latest laws natin or jurisprudence, no? Na yun ay ilo-launch din natin, no, ng PNP Legal Service upang sa ganun ma-distribute din po, lalo na sa mga PNP personnel, sir. Para din sa kalaman ng ating mga kababayan, lahat po ng aming mandatory training sa Philippine National Police, from PNPA, na graduates, kahit doon sa PNP curriculum, tsaka sa lateral entrance, at kahit po sa mga training school, at sa amin po, sa mandatory training namin, kabahagi po, incorporated po yung ating human rights. Yes, sir. Yung kaalaman natin about human rights. Lady rights dyan. So, regardless kung ikaw ay bago sa serbisyo, under managerial status ka na, or even to decision making, at isa din yung requirements natin sa promotion. Yes, yes. Kailangan talaga, we are already trained. At ngayon, Bricks, nabuksan mo na ba yung POA natin? Kasi mag-e-exam na ulit tayo ng POP. Yes, kasama doon sa mga questions doon na i-undergo natin ay yung ating human rights, knowledge and basic information, how to implement sa ating mga tungkulin araw-araw, lalong-lalo na po sa mga operatiba natin sa field. Yes, sir. Ngayon, siguro ito na yung mga last, second to the last question, attorney. Ano po yung magiging mensahe? Bago mensahe sa publiko, pwede bang lumapit ang isang legal dependent ng police or isang civilian sa legal office o sa legal service? Ayon po sa mandato po ng PNP Legal Service, ang PNP Legal Service po, ang aming service po ay para lang po sa mga exclusive lang po. Sa mga miyembro ng kapulisan. Yes po. Mga retired. Okay. Pati retired. Retired. Katulad na banggit mo kanina, pati yung dismissed personnel natin, kung sakaling merong argument na gusto niyang i-appeal that will prosper, we believe so na ma-reinstate siya, pwedeng lumapit sa inyo. Yes, sir. Okay. In UP rin, sir, pwede rin po. Ayun. Mga non-uniform. Non-uniform personnel natin. Pwede rin, sir. Pwede rin silang lumapit. Pero hindi siya pwedeng extend sa ating mga legal dependents. Yes, sir. Mga civilian din. Mga civilian po. Okay, Bricks, may tanong ka pa ba? Sir, ang last question ko sana, sir, ano po sana ang message ng ninyo po, sir, on behalf po ng PNP Legal Service sa inyo pong kahalagahan po and sa inyong importance po sa loob ng PNP, sir? Ayun po, ang PNP Legal Service po ay isang pong unit po ng PNP na kung saan po ay tumutulong po, no, sa ating mga kapulisan upang maging wasto or naayon sa batas po ang pagpapatupad po ng kanilang batas at hindi lang po tayo tagapagtanggol din po ng PNP po, no. Siyempre po, sinisigurado rin po natin na ang bawat aksyon at bawat kilos po ng ating kapulisan ay in accordance with law po at naayon sa batas. Okay, thank you very much, attorney. Dito muna tayo sa ating PNP tips o paalala sa ating mga kababayan. Hindi lang po sa mga miyembro ng kapulisan, kasama din po ang ating mga kababayan na masugid na nakikinig ngayong gabi sa ating programa. Totoo talaga yan, sir. Bilang bahagi ng kampanya para sa kaligtasan sa mga lansangan, muli nagpapaalala ang Philippine National Police sa mga motorista na maging maingat, responsable sa pagmamaneho, lalo-lalo na sa panahon ng tag-ulan at pagtaas ng bilang ng mga biyahe sa mga pangunahing kalsada natin. Narito ang ilang road safety tips mula sa PNP para sa lahat ng motorista. Una, siguraduhin nating nasa maayos na kondisyon ang inyong sasakyan. Laging i-check ang preno, ilaw, gulong, windshield wipers bago bumiyahe. At pangalawa, iwasan ang overspeeding. Sumunod sa itinakdang speed limit sa bawat kalsada. Tandaan, ang pagmamadali ay maaaring humantong sa aksidente. Ikatlo, magsuot tayo ng seatbelt at helmet.
Para sa mga nagdadrive po ito ng motor, hindi naman tayo naka-helmet habang nakakotse. Para sa mga driver at pasahero, ito ay pangunahing proteksyon sa oras ng aksidente. Pang-apat, huwag gumamit ng cellphone habang nagmamaneho o doing two things at the same time. Panatiling nakatutok ang ating atensyon sa kalsada. Number 5 po, sir. Igalang po natin ang ating mga traffic rules at ating mga traffic enforcers. Sumunod po tayo sa ating mga traffic signs, stop lights at bigyan daan ang mga pedestrian po. Number 6, huwag po tayong magmaneho kung tayo ay pagod o nakainom ng alak kasi po ang disgrasya ay mangyari sa isang iglap lamang. Number 7, maging mahinahon po tayo at magbigay ng konsiderasyon sa mga kapwa motorista kasi po ang disiplina sa kalsada ay mahalaga sa pagkakaroon ng ligtas at maayos na biyahe para sa lahat. At huli po, magbaon po tayo ng mahabang pasensya, lalo po ngayon pinapatupad na po uli sa Metro Manila ang tinatawag po nating No Contact Apprehension Policy po or NCAP. Ang layunin po niya is hulihin yung mga nalabag sa mga batas trapiko sa pamamagitan ng surveillance camera teknolohiya. Kaya ugaliin po natin na sumunod po tayo sa mga batas, sa mga signages kahit wala pong traffic enforcer. Ayon sa PNP, ang kaligtasan sa daan ay responsibilidad ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pagiging disiplinado, alerto at may pasensya, mahabang pasensya, ang kailangang mahabang pasensya sa kalsada, maiiwasan ang aksidente at matitiyak ang ligtas na paglalakbay para sa lahat. Ayun, napakagandang mensahe para sa mga motoristang katulad natin. Ako, lagi ako nagdadrive, pero hindi ako nagmamotor. Pero hindi ako nag-helmet habang nagdadrive. Ako, pangalan ko, kotse. Kotse kasi hindi na-drive ko, pero pag motor, kailan mag-helmet. Okay, balikan natin ang ating batang-batang abogado. Yes, sir. Si Attorney JR. Yes, sir. Any final message, not only to the Philippine National Police personnel, but also to the Filipino people, especially to our avid listeners and viewers of our program? Ayun po, una po, mensahe ko po para sa ating mga PNP personnel ay wag po mahiyang lumapit po sa PNP Legal Service. Bukas naman po kami 24/7 at sir, i-promote ko na rin yung number po namin. I-promote? Yes, sir. Sige. Inyong hotline. Hotline number po ng Panyerong Police 24/7. Ito, pwede po kayong tumawag po dito. May mga katanungan po kayo. Ito po, 0919 990 7385. Yun po ang number po ng Panyerong Police 24/7. Okay, maraming salamat. Batiin ko din po, walang iba, si Dr. Nica Rafael, nandyan po sa Alabang, ng Alabang Muntinlupa, nanonood siya ngayon. Maraming salamat, Doktora. Binabati din po namin ang mga personnel namin sa social media section ng ICDD, Information Communication Development Division. At syempre, binabati ko rin po ang aking butihing asawa, ang aking pinakamamahal and my one and only. Yes, sir. Cha, good evening. I love you. Di pa nakauwi. At syempre, binabati rin po natin ang aking mga magulang dyan po sa Caloocan. Magandang gabi po sa aking mga magulang na all-out support. Yan ng umaga pa raw nakabukas ng radyo para pakinggan ako. Sa akin naman po, sir, shout-out po sa aking father ko po, pati sa mga kapatid sa Cavite. Yan, sa aking mga Caviteño. classmates sa PNPA, Masintala Class of 2023, particularly yung mga classmates ko sa Davao, sina Condad at Sinadero. Shout-out din po sa aking mga classmates po sa lahat na naging schooling ko po. Thank you po, sirs, ma'am, sa suporta ko ngayon dito sa ating DWIZ na live telecast po. And shout-out po sa pinakamagandang assistant chief ng TV and radio section ng PICAG, si Ma'am Lee po. Hi, ma'am. Talaga, special mention talaga, pinakamaganda. Okay, sa ating mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito pa rin sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa pangalan po rin po ng ating PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil, kami po ang inyong nakasama ngayong gabi. Ako po muli si Police Lieutenant Colonel Rodel Gorobat Romata. At ako naman po si Police Lieutenant Lancer Briggs Linsangan mula po sa Police Community Affairs and Development Group. Abangan po natin sa susunod na Sabado ang aming po makakasama sa PNP Public Information Office. Nag-iiwan po kami sa inyong lahat ng isang magandang gabi at ito po ang programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ito ang Police at Your Service. Mula